Mga ka-Republic, muling nangibabaw ang mastery ng Barangay Ginebra laban sa Meralco sa sagupaan nila kagabi. Umakyat sa number 4 position ang Gin Kings at sa pagkatalo ng Bolts ay natuldo ka naman ang pagkakataon nilang maagaw sa Northport ang top position sa team standings. Di masyadong ginamit ni Tim Cone ang starting unit ng Ginebra. Hinayaan niyang maagang mag-relax sa bench sina Justin Brownlee, Scotty Thompson at Japet Aguilar at obvious na inihahanda na niya ang mga ito sa playoffs. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, maagang dinumina ng Barangay Ginebra ang Meralco sa kanilang sagupaan kagabi. Ngunit malayo ang intensity ng labang ito sa mga nakaraan nilang paghaharap. Palibhas ay pareho ng assured ng playoff spots, relax ang laban at hindi rin pinaglaro ng Bolts ang kanilang import dahil sa back spasm. Tinansya lang muna ng Ginebra coach ang takbo ng laro at nang makita niya na kaya na ng kanyang second and third stringers ang trabaho, pinaupo na niya sina Japet Aguilar at Scotty Thompson. Pinagpahingan na rin ni CTC si Justin Brownlee. Malinaw na inihahanda na niya ang core ng kanyang team para sa paparating na playoffs. Ngunit hinayaan ng American mentor na maglaro ng mas mahabang minuto sina Troy Rosario at Stephen Holt kasama si RJ Abarientos. Nakakuha rin ng longer playing time sina Raymond Aguilar at Von Pisumal, pati na si Aljon Mariano. Noong unay may mga fans na naiinis dahil parang okay lang kay Coach Tim Cone na nakakahabol na ang Meralco. Unti-unting nagapang ng Bolts ang 17-point lead na naitala ng kanyang core at nakadikit pa nga ang Meralco hanggang 2 puntos na lang ang separation. Nakatingin lang si CTC mula sa sideline ni hindi tumawag ng timeout upang mag-design ng play. Hinayaan niyang i-handle ng kanyang mga players sa loob ang sitwasyon at na-foul si RJ Abarientos. Relax na naipasok ni RJ Abarientos ang 2 charities para dagdagan ang lamang ng Ginebra. Sa post-game interview, inamin ni Coach Tim Cone na on purpose ang maaga niyang pagbibigay ng pahinga sa kanyang ibang players bilang paghahanda sa playoffs. Ayaw daw niyang mag-risk na baka may ma-injured pa. Sinamantala raw niya ang pagkakataon upang mabigyan ng pahinga sina Scotty Thompson, Japet Aguilar, lalo na si Justin Brownlee. Sa panalo ng Ginebra kagabi, umangat sa number 4 ang posisyon nila sa team standings 8-4. May katulad na kartada ang Converge, pero dahil tinalo ng Fiber Xers ang Gin Kings, kaya nasa number 3 ang Telco franchise team. Nasa number 5 naman ang Meralco at base sa format, makakaharap ng mga ito sa best of 3 quarterfinal series ang number 4, which is Ginebra. Sabi ni Coach Tim Cone, alam daw niyang magiging extra motivated ang Bolts going into the playoffs against Gin Kings. Tulad noong Governor's Cup, sila na naman ang maghaharap sa quarterfinals. May axe to grind ang Bolts sa Ginebra dahil na-sweep nila ang mga ito sa best of 5 playoff series noong first conference. Ang laro kagabi ay hindi pwedeng gawing basihan ng magiging resulta ng playoff series sa pagitan ng Ginebra at Meralco. Magiging malaki ang papel ni Akel Michel sa mga adjustment na gagawin ni na Coach Luigi Trillo at team consultant Nenad Vucinic. Kaya nga hindi na nila pinaglaro si Michel kagabi, pero nasa bench ito malapitang pinanood ang laban upang magkaroon ng malinaw na idea kung ano ang mga dapat niyang gawin sa paghaharap nila sa quarterfinals best of 3 series. Super excited naman si Stephen Holt. Sa panalo ng Barangay Ginebra kagabi, siya ang best player of the game at umaasa raw siya na may pagpapatuloy ng Gin Kings ang momentum tungo sa inaasam nilang championship. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli.
Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Rosemary Juan, at sa iyo, Via. Happy watching sa inyong maglola. Shoutout din sa iyo, George Tolentino. Yes, nanalo na kagabi dahil sa prayer natin. At sa iyo rin, Norman Flores. Good day din sa iyo. Shout out sa iyo, idol. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, Merson Kabady Vlog mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, Barako Mananabas at sa baby mo. Happy watching dyan sa Italy. Shout out sa inyong dalawa. Sa iyo rin, Michael D. Salamat. Present ka na naman. Hindi ka nawawala. Sa iyo rin, shout out Mercedes Ispeleta. Lagi rin itong narito. Hindi nawawala. Salamat. At sa iyo rin, Efren Mendoza, kabayan, basta kabayan, laging sinusuportahan. Salamat, idol. At sa iyo rin, Harvey de la Cruz, shout out sa iyo, idol. Salamat sa laging panunood. At sa iyo rin, Erwin Santiago, yes, Mural Booster. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.